worship you. I worship you. Moving in, I worship you. I worship you. Working in this place, I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every life, I worship you. I worship you. Darkness, my God, that is who you are. Turn your lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. See it, you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Isa man sa dakila po rin kita kanahin ka mga Lord God, may nagpapasalamat naman. Sa muli Lord God, ang patipon-tipon naman, kung makarinig yung banal sa tao mo, patuloy Lord God, sa iyong gagamitin instrumento nga pagbabagay sa patuloy Lord God, ikaw lang ang mahayag at madakila Lord God sa amin makikinig ang mo patuloy Lord God.
patuloy, Lord God, ang bawat tainga, Lord God, at puso, Lord God, na patuloy, Lord God. Ito'y pakinggan, Lord God, na patuloy ma-apply sa aming mga buhay sa madalaman sa Panginoon Jesus. Amen. So siya na mapagpalang gabi tayo po ay makinig ng isang pag-aaral po sa aklat ng rules. So ang aklat ng rules po ay kung naiintindihan natin ay mapalag tayo dahil yan po ang pinaka parang sa doktrina ay puso. Halos na summarize niya ng Old Testament. Kung sa mga paghahalong natin, solusyon po yan para naiintindihan natin para ang ating kaligtasan ang ating buhay Kristiyano ay hindi tayo matali. Maraming Kristiyano hindi masaya, hindi nagawa ng hindi naiintindihan ng tinuturo ng Biblia. So, ang tinuturo ng Biblia, we are living in faith na hindi tayo nagkakasala o namumuhay sa kasalanan. Kaya tingnan po natin at ating inayan na makakunan tayo ng develop na natin sinigilin. Ano ba biglang muntinero? Ayan po, isang mapagpalang gabi po. Imagine na lang natin, nasa virtual tayo. Virtual natin silang kasama. So, yes. Hallelujah. Opo. Isa o dalawa o tatlo, magkatipon, nandun ang ating Panginoon. So, amen po. Yun po, tayo po ngayon ay, gaya ng nabanggit po ni Bishop, tayo ay dadako po kasi yung previous chapter po kasi ng Romans ay yung base po sa ating paliwanag or naintindihan natin sa ating previous chapter ng chapter 5 ng Romans kay Deaconess Jeline ay ito ay makikita natin kasi doon po yung ginawa ni Jesus, paano magiging matuwid ang isang mananampalataya o tayong bilang mga anak niya, paano magiging matuwid sa harapan ng Diyos Ama. At doon din po yung paglilinaw kung kasi ang tinutukoy po sa Romans 5 ay kung yung paglilinaw na sa pamamagitan ng kasalanan natin, tayo ay hinango ni Jesus. Hinango ni Jesus mula sa pagkasira. Then, ang ginawa niya, ni-rescue niya tayo from separation patungo sa ating relasyon sa ating Panginoon. At nandun din po yung deliverance ni Jesus from judgment to deliverance. Yung ating kalayaan mula sa kasalanan. Nandun po yung pagpapaliwanag po doon sa chapter 5. So ngayon po, dito sa ating Romans 6 po tayo. Romans 6, chapter 6. So basahin po natin. Sino pwedeng bumasa ng Romans 1 to 5. Ay, 1 to 4 lang. Sino pwedeng bumasa? Romans 1 to 4. Basahin ko na po. Romans 6, 1 to 4. Sabi ko dito, patay sa kasalanan at buhay dahil kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa ating mga kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? 4. Sa makatuwid tayo namatay at hinibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. So yun po. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. So yun po, dito po sa first 4 verse po, kasi dito talagang, grabe po kasi ang turo talaga ng Romans, sabi ni Bishop, paulit-ulit, ito po ay talagang critical or crucial na sinulat ni Pablo para sa atin. Now, kasi po, sabi nga, di ba, patay sa kasalanan, pero buhay dahil kay Jesus Christ. So, sabi po dyan, patay. So, we are dead to sin. Pero binuhay tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen po ba? Sinimulan po kasi ni Pablo dito, yung kanyang yung paliwanag tungkol sa kaugnayan. Yung kaugnayan natin
sa kasalanan at yung patungo, yung relasyon natin. Ito kasi, ang tinutukoy po kasi talaga dito sa Romans 5 to 8, yan yung faith natin talaga. Nakapaloob yung faith natin dyan, pero paano natin siya i-apply ngayon? Yung buhay na yan, kasi nga patay sa kasalanan, pero buhay dahil kay Jesus. Ano yung gustong i-emphasize dyan? Di ba? Sabi nga dyan, so ano ngayon? Ano ngayon? Kaya magtataka ka, bakit patanong ang ni Pablo dyan? Sinabi kasi ni Paul dito, ano ngayon? Sabi niya, so ano ngayon? Andun kasi yung implication ng kasalanan. Yung ano ba yung implication na yan? Yun yung parang epekto ng kasalanan natin sa dito, yung ating nananalaytay na kasalanan natin sa ating katawan. So, paano ipaniliwanag kasi ni Pablo yan? Sinabi rin kasi ni Paul sa Romans 5:12 to 21 na ang kasalanan ay pumasok through Adam, di ba? Bale, ito ay dinastify talaga ni Paul. Ano yung implication ng kasalanan? Ano yung epekto na sabi ka? Kumbaga, kasi nga, hindi pa nga tayo pinapanganak, dead to sin na tayo eh. So, dahil kay Adam pa lang, may kasalanan na po tayo. Kumbaga, nasangkot na tayo. Nadamay na po tayo. Dahil sa first sin through Adam daw. But on chapter 4, pinapakita ni Paul kung ano yung effect of union natin kay Jesus. Union, sabi niya. Ito yun tignan natin kung ano yung effect of union natin kay Jesus. Ano yun? Ano yung pinapakita? Masyado po talagang malalim. Ano yung effect ng union? Yung parang, yung epekto ng pakikipag-isa natin kay Jesus. Pinapakita dyan. Kung mababasa nyo, ulitin nyo yung verse 1 to 4 habang nakikinig po kayo. Kasi sabi niya, yung effect ng union natin kay Jesus ay progressive or gradual. Hindi po yan biglaan. Unti-unting gradual sanctification ang hinahanap dito. Ang sinasabi ni Paul po dito. Yung gradual sanctification o yung pagiging banal. Ganun po ba tayo? Habang dito tayo sa church, unti-unti po ba tayo nababago? Yun po yung faith na nananalaytay sa atin. Yun po yung faith na namumuhay sa atin ngayon. Kasi gradual. Hindi talaga tayo biglang nababago. Nasabihin natin, oy, porket binaptize ka na, bago ka na agad. Hindi po. Ito yung talagang discussion ni Paul dito na yung pagiging banal natin. At ang tinutukoy niya dito sa verse 1 to 4, yung kung paano tayo mag-obey. Paano tayo mag-obey or iwasan yung pagkakasala. Ito yun kasi, kundi ang focus niya dito ay why we should obey God. Bakit natin kailangan sumunod sa ating Panginoon? Kasi sinasabi po ni Bishop, di ba, sadyang malalim po ang turo dito sa Romans. Pero ito yung pinakaano niyan. Ang gustong tukuyin talaga ni Paul dito sa chapter na to, that believers' personal responsibility natin kasi in relation to God's sanctifying work sa atin. Ano yung sanctifying work natin sa atin? Yun yung, sabi nga, yung pagiging banal is gradual. Hindi po tayo banal. Masasabi natin banal once na sumusunod po tayo sa gusto ni Lord sa atin. Kaya nga, di ba nung nabaptize tayo, ganito tayo di ba nung nagpabaptize po tayo, ito po yan yung pinapaliwanag dyan, nung nagpabaptize po tayo sa pamamagitan ng tubig, nagre-represent po yan ng grave. Ano yung grave na yon? Nilibing na natin yung dati nating sarili. Nilibing na natin, sinama na natin. Tapos, kung ano yung represent naman ng nung inilibing na tayo, nung time po na nabaptize tayo, ay inilibing na po tayo yung old life natin. Old life. Ibig sabihin, yung nananalaytay dati sa atin. So, ang nangyari po, we also buried. Nailibing din po tayo na hindi physical. Kumbaga, nailibing yung dati nating pagkatao. Yun po yung talagang punto dito ni Paul. Inilibing din tayo kasama ni Christ sa pamamagitan ng water baptism. So, yung power of sin dati ay na-broke, nasira. Sinira natin kasi nagpabaptize tayo. So, yun po yung talaga doon. Or,
ang isa pang ano dyan, yung power of sin is broken na po or out of control na po sa buhay natin. Ganun po ba tayo? Na out of control na yung kasalanan na nananaytay sa atin? Ganun po yung ibig sabihin nung nabaptize na tayo. Hindi na natin, yung control natin ng kasalanan na makamundong isipan natin, ay hindi na po tayo kontrolado nung ganun na pamumuhay. Now, sa verse 4 na po, ibig sabihin ni Paul ay si Jesus, read natin yung Colossians 2:12, sabi diyan. Yung Colossians 2:12. Anong sabi sa Colossians 2:12? Kasi nung binaptize tayo, parang nilibing na rin kayong kasama ni Christ. Tapos binuhay din kayo ulit kasama niya. Dahil yon sa pagtitiwala nyo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Christ mula sa kamatayan. Ibig sabihin, kalakip ng ating pagbabago, ng pagpapabaptize natin, nandun na yung ating faith, nandun na yung ating pagtitiwala. Kaya nagpalibing din tayo sa ating old life. Di ba po? Gets po ba natin? Kaya nga, ang nag-dominant na po dati, kasi dati ang nagdo-dominant natin, nung hindi pa tayo nakakakilala, yung pinapaliwanag ni Paul dito, yung nagdo-dominant, ibig sabihin yung parang nagpo-control sa'yo, ay hindi na po fleshly life. Ibig sabihin ng flesh, yung makamundo na buhay, kundi yung new life in spiritual life. Kasi meron, napasukan na tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nagiging, hindi na tayo fleshly life, patungo na po tayo sa new life in spiritual life. Ibig sabihin po, yung sin-loving nature natin, dati kasi mahal natin yung kasalanan Mahal natin yung kasalanan. Ngayon, yung sin-loving nature natin noon ay inilibing na po. So yun po yung ibig sabihin sa verse 1 to 4. So nagets po ba natin yung ating paliwanag sa ating verse 1 to 4? So patay sa kasalanan. So we are dead to sin po dati. Ngayon po, dako po tayo sa verse 5 to 11. Sino pwedeng bumasa? Verse 5 to 11. Tiyak na tayo ay makakasama niya sa muling pagkabuhay na matulad ng Panginoon. Alam natin na ang daming pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating kasalanan. Kasalanan ang pagkatao at hindi na tayo maalimutan ng kasalanan. Sapagat ang namatay na ay pinalaya muli ang kapangyarihan ng kasalanan. Tayo namatay na kasama si Kristo, naniniwala tayo na mabuhay din tayo kasama niya. Hanggang 11. Alam natin si Kristo na muli binuhay ay hindi na muli pamamatay. Wala na kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay mo ngayon ay para sa Diyos. 11. Kaya dapat din na ninyong ituloy ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat tayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Po, salamat po. So sinasabi po dito, yung sa pinakabuod nito, ng 5 to 11, tayo ay na-crucify kasama ni Jesus. At tayo rin ay na-raise din po with Christ. Ibig sabihin, na-crucify at na-raise. Paano paraan yun? Yun sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung ginawa ni Jesus sa atin. So, ibig sabihin po, we have a new nature na dito. Kasi nga, tayo ay nabago, nabuhay. Kumbaga parang raised from the dead. We are dead to sin kasi dati. So, ibig sabihin na dati, you cannot share Jesus, ngayon, meron ka ng bagong buhay na kaya mong ipagmalaki sa buhay mo, si Jesus. Kasi, dati, nakikita o nagagawa na natin na tayo ay unresponsive po. Totoo po ba yun? Unresponsive na tayo dun sa old self or old power ng kasalanan. Yun po yun. Unresponsive. Kumbaga, niyayaya ka man ng kaibigan mo, nagyayaya man sila sa tungkol sa ikakapahamak mo, pero ikaw ay tumatanggi ka na. Amen. Ganun mo yun.
nagiging unresponsive. Hindi, gumagawa ka na ng alibay para hindi ka makasunod doon sa dati mong buhay. Yun po yung ibig sabihin dito. Hindi ka na sumasagot, kumbaga hindi ka na nakikiayon sa dati mong old self, old power ng kasalanan. And we live and alive with a new nature. Ibig sabihin, new nature na yung namumuhay sa atin. Bagong ikaw na, bagong biboy na yan, o bagong Kiona na yan, di ba? So, ganun po tayo. Hindi na tayo nagiging responsive sa sa kasalanan na alam mo naman na kasi. So, sabi po nga, di ba, si Paul din ang sumulat dito. Sa Galatians 2:20, ano sabi diyan? Galatians 2:20. Ano po sabi? Hindi na ako nabubuhay. Si Christ na ang nabubuhay sa akin. At nabubuhay ako ngayon na nagtitiwala sa anak ng Diyos. Minahal niya ako at binigay niya ang buhay niya para sa akin. So ngayon po, like Paul, nangyari sa kanya yan. Naging testimony niya po yan. Kaya niya nasulat sa Galatians 2:20 po yan. Ang isang new creation kay Kristo ay magkakaroon ng bagong hangarin. Ibig sabihin, unresponsive ka na sa mga old self mo, old power ng kasalanan. So ngayon, nagiging nagkakaroon ka na ng bagong desire, bagong hangarin, which is yun yung maka-Diyos. Nagiging banal yung patunguhan ng ating isip. Hindi po tayo naglilikha ng parang dati, parang humanda ka. Papanalangin kita ganito, madapa ka sana, parang gano'n, di ba? Kung nagigets yung gano'n, madapa, parang nakapagsabi sa iyo ng mali, pero yung gano'n na desire mo ngayon, hindi na gano'n yun eh. Hindi ka na gano'n magre-response eh. Hindi mo na i-response na gano'n, ay madapa ka sana, buti nga sa'yo. Yung mga gano'n na response, akala nyo, hindi ano yun? Ano yun? Bad yun. Bad po yun. Kung baka parang ano ka lang, ano ba tawag doon? Parang mayroon lang nasabi sa'yo na konti, ganun na yung desire natin. So, ibig sabihin, kapag ganun yung mga response natin, ay hindi na po hindi ka nagkaroon ng new desire pag ganun po tayo. So, we struggle po, di ba? Nag-i-struggle tayo sa mga ganyang bagay kasi yung isip natin mabilis eh. Yung dila natin masyadong mabilis. So, ang nangyayari dyan, dahil nga we are raised from the dead, ganito na po yung desire natin. Nagiging unresponsive na tayo. So we shouldn't serve sin any longer. Hindi na tayo naninilbihan. Parang hindi mo na sinasalo na alam mong kasalanan na nga, talagang itinatapon mo siya, tinatanggihan mo na siya. Ganun po ang nangyayari sa atin once na nabuhay tayo sa faith natin kay Jesus. Yun po yun. Naturally po, it won't be perfect. Sabi nga, hindi tayo perfecto, oo. Pero nga, nagiging sinless na kasi tayo. Di man natin ma-perfect talaga, but we strive for the perfection and maturity to Christ. Di ba? Nag-i-strive tayo. Nagagawa natin na, ay salamat. Salamat Lord. Nagiging nagiging dila natin, nagiging magpagpasalamat na po. Nagiging, yung mga lumalabas sa dila natin, ay nagiging nagsisilbing encouragement sa iba. Ganun po yung ating response ngayon. So, kailangan lang po talaga yung pagsusimikap natin na lumago. Katulad ngayon, kahit kukunti tayo, pero andun yung desire natin na makinig pa rin sa salita ng Panginoon. Kasi sa Kanya ito eh. Patungo tayo, kasi nga, ditong ganitong mga gathering po ay we deepen our relationship to Christ. Nag-ano po tayo, nagre-response po tayo na lumalim pa sa pagkakilala natin sa Panginoon. So, we have a nature sa kalooban ng ating Panginoon. So, gets po ba natin yung ating 5 to 11? Ibig sabihin po diyan, talagang we have a new nature na po. We are raised from the dead. Sa verse 12 to 14 ngayon, pakibasa please, 12 to 14. Verse 12 to 14. Kasalanan sa inyong mga katawan. Mamamatay upang hindi na kayo at maalipin ng masasamang kita nito. 13. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi na inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang
bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog sa Kanya ang buong ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. 14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yaman kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandaang loob ng Diyos. Amen. Thank you. Thank you po sa salita ng Panginoon. Dito po sa verse 12 to 14, which is, yung focus naman po ni Paul dito ay ito yung sin loss dominion. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng kasalanan nawalan ng bisa. Ganun po yun. Nawalan ng bisa yung kasalanan sa atin. Ibig sabihin, dahil unresponsive na tayo, kasi nga, yun po, itinulot natin sa ating sarili na dapat yung kasalanan na yan ay hindi dapat maghari sa buhay natin, sa ating mga sarili. Ganun po yun. Kasi nga, after natin ilagay ang ating pananampalataya kay Christ, yung kasalanan po ay nawala ng paghahari sa atin. Amen po ba? Nawalan po ba ng kasalanan paghahari yung mga kasalanan natin sa buhay? Amen po, di ba? Kasi nga, di ba? Hindi dapat naghahari ang kasalanan sa buhay natin. Walang karapatan ang kasalanan sa ating mga buhay. Yan po ang ni Paul dyan. Sabi sa 1 Peter 2:24, di ba? Ang sabi po dyan sa 1 Peter 2:24, pinasan ni Christ doon sa krus ang mga kasalanan at mamuhay tayo na ginagawa kung ano ang tama. So yun po. Dahil sa mga sugat niya, kayo ay gumaling. Tayo po ay gumaling. Ibig sabihin, from itong sin loss dominion natin, yung paghahari ng kasalanan, pinagaling ni Jesus. Winalang bisa niya. Wala na dapat karapatan talaga ang mga kasalanan na nananalaytay sa ating mga sarili, sa ating buhay, higit sa lahat. So, pinasan kasi ni Jesus yun eh. So, nawalan talaga. So, napaka po, di ba? Napakasarap lang isipin na yung sacrifice ni Jesus na yun ay ginawa talaga ni Jesus. So, yung part natin, yung bilang pananampalataya natin kay Jesus, ngayon, sa sobrang kabaitan kasi ni Jesus sa atin, grabe yung grace niya. Binigay niya po ito sa atin. Kung inyo pong mapapansin ito, gawa ni Jesus ito. Itong sin loss dominion sa buhay natin, gawa ni Jesus ito. Gawa niya talaga. Kasi nga, alam niyo kung bakit? Bakit ginawa ni Jesus yan? Dahil sa sobrang kabaitan niya, ano sabi sa Ephesians 2:8 and 9? Diba? Sa sobrang bait ng Diyos, kaya iniligtas niya kayo dahil sa faith niyo. Faith, ibig sabihin, sa Ephesians 2:8 and 9, sa sobrang bait po ng Diyos, kaya iniligtas niya kayo dahil sa faith ninyo. At hindi yon dahil sa sarili nating effort. Amen po ba? Hindi yon sa resulta ng mga ginawa nyo para walang may pagmalaki ang kahit na sino. Kaya nga po, do not let sin control you. Huwag po nating papahintulutan ng kasalanan na mamuhay pa sa atin o kinokontrol tayo. Ang dapat po natin gawin, give yourself completely to God. Para yun po, dahil doon sa sin loss dominion natin, nagkakaroon na po tayo ng new freedom. Amen po ba? Napakasarap maranasan or makamtan ang new freedom, di ba po? We are free from sin. Kaya nga kasi nga pinawalan bisa ni Jesus yan eh. Ginawa niya talaga yung perfect sacrifice para sa atin. Grabe. Napakabait po ng Diyos sa atin. Napakabait. Binigyan niya tayo ng freedom. We are free from sin. Kasi, ating maranasan po talaga yung totoong, hindi tayo maging alipin ng kasalanan. Yan po, po. Yung turo po talaga dito, yung faith natin, paano nananalaytay sa atin, paano nabubuhay sa atin, paano tayo kinokontrol ng faith natin dito. Ito yung turo ni Paul talaga dito, from yung sa Romans 5-8. Romans chapter 5-8, puro faith po yan. Paano natin i-apply, paano natin i-obey yung ating faith. Talaga, faith po talaga ang naghahari dahil sa ginawa ni Jesus. Yun po. So, dako naman po tayo sa verse 15 to 20. Sino pwedeng bumasa? Verse 15 to 20.
sana dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi nasa ilalim na nakagagawag ng Diyos. Hindi ba naniniwala na kapag nagpasabog kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin. Naging ito'y kasalanan hahantong sa kamatayan o magsunod sa Diyos na nakakatong sa pagkikita. Ngunit, salamat sa Diyos, na yung dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na ibinibigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong bigas na kahilaan. Kung paano pinapailalim ninyo noon ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. 20. Nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang mapapala ninyo sa mga bagay na kinakahiya ninyo ngayon? Kamatayan na ibinubungan ng mga iyon. Hanggang 20. Hanggang 20 na yan. Ayun. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ngayon po, dito naman sa verse 15 to 20, parang sa verse 1 lang din ito. Patanong na naman ang paraan ni Paul dito. Kasi nga, bakit siya patanong na naman? So, pwede na ba tayong gumawa ng kasalanan? Sabi niya na naman dyan. Kasi nga, ina-anticipate dati, yung under the law, which is yun yung ating culture boundaries dati, yung culture na buhay, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, which is under the law. Yung readers kasi niya dito, dito sa Romans, ay ina-anticipate niya agad na, kanino ka ba alipin? Slaves ka ba ng sin or katwiran? Ito po yung tanong niya talaga dyan. Slaves to whom? Sabi ni Paul. Sabi po, we are slaves ng katwiran. Slave po tayo. Naniniwala po ba tayo? Sa katwiran ni Jesus, sa kanyang ginawa. Kaya nga po, nilinaw mabuti ni Paul nito, sa verse 16, di ba sabi niya, alam ninyo, pag naging alipin kayo ng isang tao, susundin nyo ang lahat ng gusto niya. Alipin kayo ng sino mang sinusunod nyo. Dalawa lang ang choice nyo. Either sundin ang kasalanan at mamatay, o sundin ng Diyos at magiging acceptable sa Kanya. So, we have two choices dito. At alipin ng katwiran or alipin ng kasalanan. Meron tayong dalawang choice lagi. It's either sundin mo ang kasalanan at di kayo mamamatay. O sundin ang Diyos at maging acceptable sa Kanyang talagang kapamaraanan. Di ba po? Sabi nga sa John 8:34, ano sabi yan? Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, ibig sabihin, pagka sin ka, we live by sin, kasalanan, ano ka pa rin? Alipin ka pa rin. Hindi pa rin tayo alipin ng katwiran ni Jesus. Sinabi po, sa 2 Peter din, 2:19, nangangako sila ng kalayaan, pero ang mga alipin naman sila ng mga bisyong nakakasira ng buhay. Sa totoo lang, nagiging alipin ang mga taong kahit anong bagay na kumokontrol sa kanila. Totoo po yan. Pero nga, dahil we are mga nagpalaya na tayo, hindi na tayo kontrolado ng sin. So, ibig sabihin, kailangan natin magpaalipin sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya sabi ulit ni Paul sa 2 Timothy 1:13, puro sulat talaga ni Paul to eh. Sundin mo ang mga tamang teaching na narinig mo sa akin. Which is yun ating naririnig today. Yung naririnig natin sa ating Bible study, sa ating Sunday service. Lahat po ng mga teaching na yan ay nakakatulong sa atin. Manatili ka sa faith at sa pagmamahal na nasa kasama natin si Jesus. So yun po. Kailangan nating manatili. Yun lang po yung dito, ibig sabihin ni Paul sa 15 to 20. Yung kumbaga yung mga bisyo natin na nakakasira dati, yung mga old lifestyle ba, kumbaga parang
Dati kang nagmumura, dati kang dati kang talagang palasagot sa magulang, dati kang madaldal. Ngayon po, hindi na po. Kasi kailangan natin sundin natin. We have two master, ngayon na sinasabi dito. We have two master. Master ng kasalanan or master para kay Jesus. Two choice lang po yan. So sundin natin. Ang pinakamaganda dyan, sundin natin ang Diyos at maging acceptable sa Kanya. So manatili lang po talaga tayo sa ating faith. Faith po talaga ang dinidiin talaga dito ni Jesus. Ay ni Paul. Yung faith natin, paano natin siya mag-i-strive? Yung faith na yan. Yung faith na yan. Pumapit ka sa buhay ko. Yun po talaga. Faith talaga ang nag-aano dito. Ang pinapaliwanag ni Paul. Paano ka kakapit? Faith over sin. Yun po. Sa pasuyo din po ako pabasa ng verse 21 to 23. So, konti na lang po. Verse 21 to 23. O sige, verse 21 to 23. Verse 21 to 23. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na kinahihiyan ninyo ngayon? Kamatayan ang binubungan ng mga iyon. Ngayon pinalayas na kayo mga kasalanan at nagpalipitan ng Diyos. Ang mga taon niya isang buhay na banal. Ang bunga nito'y buhay na walang hanggan. Pagkat kamatayan ang kanayaran ng kasalanan niya, ang walang bayad ng kalooban niya, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Salamat, Sister Ami. So yun po, last part na po ito. Makikita naman kasi natin dito sa verse 21 to 23, eto na po. If you are living your faith, siyempre, dapat makitaan tayo ng bearing sanctified fruit. Ibig sabihin, meron na po tayong prutas. Ano yung mga prutas na yan, di ba? Marami po yan, the fruit of the Holy Spirit. So, hindi po kasi pwede, as Christian, as tayong mananampalataya na po, hindi tayo pwedeng katulad sa sasakyan na manatili na lang tayo sa neutral. Sa gitna lang lagi. Hindi po pwede. Kasi, pag sa gitna ka lang, hindi ka uusad. Di ba po? Pag nasa neutral ka lang, wala, hindi pa pwede. Dapat, umusad po tayo. Bawat isa po sa atin ay merong master. It's either God or sin na. So, pinag-uusapan po natin yung how to bearing sanctified fruit. Ibig sabihin, banal. Banal na pamumuhay. Banal na katayuan natin sa harapan ng Panginoon. Di ba po? Bawat isa po sa atin ito naman ay hindi excuse talaga. We are still sinning. Amen po ba? We are still sinning. But we need to strive. We need to do our part na dapat nagbe-bear tayo, nagbubunga tayo. Nagbubunga ng mga gandang gawain. Magugandang halimbawa. Ibig sabihin po. So, bawat isa po sa atin ay still sinning. Kasalanan talagang, tayo ay nasa kasalanan ka. Kasi nga, nasa mundo pa rin po tayo. Hindi po natin maiiwasan. Pero ang gusto talagang ipaliwanag default dito, namumunga ka ba? Binabato ka na ba? Ibig sabihin, pag binabato ka na, ayan na po yun. Ibig sabihin, nagbubunga tayo. Pagka may tumutulig sana tayo sa iyo, ibig sabihin, namumunga tayo. Pag naranasan po natin yan, you are bearing sanctified fruit. As Christian po talaga, as anak ni Lord, hindi po tayo papayag na miserable ang buhay natin, di ba? Papayag po ba tayo na miserable fruit na lang lagi? Baga, namumuhay tayo sa miserable buhay? Nagtatago pa tayo? Hindi tayo transparent? Di ba po? Mahirap. Kaya nga, we are sanctified kasi. Pag sinabing sanctified, banal. Pinapabanal. Kailangan banal na pamumuhay po ang gusto ni Paul dito. Yun yung gusto niya. Pero itong maganda, kasi nga, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ang kailangan po kasi dito talaga, if we are bearing sanctified fruit, we are become a servant of God. Amen? Nagiging servant na po tayo ni Lord. Ginagawa na natin yung dapat na gawin para sa Panginoon. Kahit na sabihin mong pagod ka na, kahit na sabihin mong masakit katawan mo, pero pagka ganitong mga gawain,
ay binabigyan mo ng priorities, ay talagang servant ka ni Lord. Yun po yung alam nyo. Kasi nga alam nyo po ba yung become a bearing sanctified fruit? Ito po yun. Kapag you are a bearing sanctified fruit, ito po yun. You have a holiness, a glorious fruit, you have a joy, peace, meron ka ng gentleness, meron ka ng meekness, and ultimately, nagkakaroon ka ng temperance. Temperance. Ibig sabihin yung temperahe mo, yung temperature mo, hindi nagiging 100. Ba't ka tumatawa ba? Ibig sabihin, yung temperahe mo, dati, mainitin ng ulo mo na sinasakmi. Mainitin ulo ko eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kapag sinasabi mong mainitin ulo ko, hindi pa pwede yun. Hindi ka Christian. Sa totoo lang. Ako po, mainitin kasi ulo ko eh. Hindi pwede. Pero nakikigilan. Yes po, opo. Control. Yes. Nako-control po talaga natin. Kasi nga glorious fruit yung ating yung ating dala-dala. We are talagang hindi natin kaya. Gradual kasi sabi nga kanina, unti-unti na tayo ay nagiging banal. Unti-unti nating sinusunod yung kalooban ni Lord sa atin. Kasi po, we belong to God. Amen po ba? Kaya ang resulta po, Jesus is our coach. Naniniwala po ba kayo na coach natin si Jesus? Na nagbibigay sa atin ng bagong role natin sa buhay. Ano yung mga role na yan? Yung assignment. Mga assignment natin. Ano mga yung assignment natin na yan? Kakaroon na tayo ng new manner of living. Ano yung mga manner of living na yan? Nasaan ka man mapunta? Sino man makadaupang palad mo? Sino man makausap mo? Hindi umiinit yung ulo mo. Hindi ka nagpapakita ng pagiging hasta mayora o mataas. Parang ganun po. Hindi na tayo talaga nakikitaan ng ganun. Yung ikaw ay nagiging buhay na patotoo sa ibang tao. Meron na po tayong training na ginagawa. Ito po yung training natin. Kasi natututo po tayo. Ginagawa mo yon for the Lord's glory. Alam niyo po ba yung ating ginagawa ngayon? Lord's glory. Gino-glorify natin si Lord. Kasi pinagmamalaki natin na natututo tayo sa salita ng Panginoon. 'Di ba? Para sa katataas ng kanyang pangalan. Napakabuti po ng ating Panginoon sa atin. And ultimately, alam niyo po, if you are bearing sanctified fruit, magkakaroon ka, hindi po kasi sa atin ng benefits eh. Ay, hindi po sa ibang tao ang benefits nito. Yung bearing sanctified fruit, hindi po kay Sister Marjoy. Sa atin po, sa sarili natin. Once we bear fruit, the holiness, hindi po talaga. Hindi sa ibang tao na pupunta yung ating ginagawa eh. Hindi po talaga. Nagkakaroon tayo ng full benefits for the Lord. Alam niyo po yung full benefits? Ibig sabihin meron kang katiwasayan, kapanatagan, security na sabi ni Bishop. You have secured ka. Ano pa yung problema mo bukas? Wala na tayong isasaing, wala na tayong pamasahe, or wala na tayong iluluto. Di ba po? Provided po ni Lord yun. Full benefits, sabi niya eh. Full benefits ang ibibigay sa alam mo sa amin sa 1 Corinthians 7:22, ano sabi niya? Actually, pag tinawag ng Panginoon ng isang alipin, nagiging malaya na siya dahil sa Panginoon. Ibig sabihin, ganon din sa taong malaya. Pag tinawag siya ng Panginoon, nagiging alipin siya ni Christ. So, ibig sabihin, we are the servant of God. Nagiging servant po tayo ni Lord. Nagiging daluyan po tayo ng pagpapala para sa ibang tao. Ibig sabihin po ng servant, hindi lang po dito sa church. Ibang aspeto na ating inagagalawang organisasyon. Hindi lang po sa church. Lahat ng related sa atin, it means a servant. Servant po tayo. Nagiging ano po tayo? Sa 1 Peter 2:16, tingnan niyo po. Malaya na kayo, pero huwag niyong gamiting excuse sa paggawa ng masama. Instead, mamuhay kayo sa pag-serve sa Diyos. Mamuhay po tayo. Mamuhay po talaga tayo. Kasi malaya na tayo. We have a new freedom. Binigyan niya tayo ng freedom. New life, new freedom. Yun talaga. Sa huling verse po kasi ng verse 23, ano sabi dyan? Di ba? Anong sabi? For the wages of sin is death. So ngayon, kailangan natin, alam na natin eh, sinabi na nga eh. Wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
ano na to, bugbog ng verse ito. Pero anong ibig sabihin niya dyan? Kasi nga, ang pinapaalala po dito ni Paul, we need to serve the Lord. We need to give our best and you will be rewarded. Diba? Kung ang kabayaran ng ginagawa mo sa Panginoon ay reward. Reward po. Ang kabayaran ng ginagawa mo pag nasa kasalanan ka ay kamatayan. Ganun lang po ni-emphasize, kino-contrast ni Paul yung dito, yung turo. Talagang po, napakabuti. Kasi nga hindi natin matatakasan ng kasalanan kung tayo ay nagpapatuloy dito. Amen po ba? Huwag tayo magpatuloy para makatakas tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, neglect, ignore, o kaya block block the sin. Block yung alam mong kasalanan na, huwag mo nang ituloy. Ganun lang po. Napakaganda kung ating lalaliman pa tong ating discussion. Napakasarap. Aralin pala ng Romans talaga. Nandito, yung kanyang buong turo sa atin na as a lumalagong Kristiyano, masasabi nating lumalago tayong Kristiyano kasi nagpapatuloy po tayo. Nagpapagamit po tayo. Diba po? Sa anumang kapamaraanan, si Jesus pa rin. Dahil dun sa faith natin ginagawa, sa pag-attend, sa paggawa na nakikita o hindi man nakikita, alam ni Lord. Lingid or hayag na paggawa para sa Panginoon. Basta ginawa mo yon, may reward ka talaga. Napakasarap lang po isipin. Yung contrast na yan, yung gift kasi ng Lord sa atin ay eternal life. Di ba po? Di ba sabi niya, doon sa huling ng verse 23, yung gift ni Lord ay eternal life. Eternal life na makukuha natin yon through His grace lang po talaga. Sa kanyang habag at awa pa rin. Kung gusto niya talagang iligtas tayo sa ating mga ginagawa, hindi po kasi pwedeng wala kang gawin. Hindi rin po pwede. Kailangan gumawa ka pa rin. Hindi po pwedeng mananatili yung habag ni Lord sa'yo kung wala ka namang ginagawa. Ibig sabihin, by your act, you have to be rewarded. Nandun pa rin kasi, either servant ka kasi ng sin or servant ka po ni Lord o ni God. So let's our body being an instrument and use it for His glory talaga. So sa ating pagtatapos, dahil nagkaroon mo tayo ng new life, new nature, and new freedom from God, napakasarap, di ba? Pangako niya po yan. New life, new nature, and new freedom from God. Of course po, ang lalabas po sa ating buhay, makikita natin yan. Nagkakaroon po tayo pag we have a new life, new nature, new freedom, ang makikita sa atin, sa lalabas sa bunga-bungangan natin, walang iba kundi encouragement. Words of encouragement, words of wisdom, yung words of uplifting soul, other soul, words of nagiging buhay kang lumalakad. Napakasarap lang pong isipin kung ganito. Hihingi sa'yo ng payo yung mga kasama mo sa work, hihingi ng advice mo sa iyo. Napakasarap lang pong isipin. Kasi ikaw na masarap i-share po kasi yung hope natin. Alam niyo po yung hope natin? To have the kingdom of God. Kingdom of God ang pinag-uusapan po dito. Yung new hope natin, through your encouragement, nagkakaroon ka ng hope and naibabahagi mo yung goodness ni Lord. Alam niyo po yung goodness ni Lord sa buhay natin, napakasarap i-share po. Napakasarap po ibahagi yung buhay natin. So, talagang magagawa lang po natin din yan ayon sa habag at awa pa rin ni Lord. So, sa goodness talaga ni Lord, tayo manatili. Dahil yung faith natin ay kanyang patuloy na nilalagay sa puso natin. So, yun po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ako ay excited ang Biblia kasi ito ay lunaw ikaw ang Biblia una bilang sa pastor ng mga leader na malaki na natutunan sa buhay na nakapag